Mga kapatid, mga kaibigan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, ang iko-content ko po ngayon, yung pagiging tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Dati po, ako po ay tiwalag din sa Iglesia ni Cristo noong 2013. Dahil sa pumunta po ako ng Manila at naghanap po ako ng trabaho, hindi ko namalayan na tiwalag na po ako. Paano po ako natiwalag? Ang nangyari po, hindi ko po na-endorse ang aking transfer sa lokal na malapit kung saan po ako naroroon. Ako po ay nakatira sa Sembo, Makati City. Sako pa po yan ng Makati. Hindi ko po na isumite sa kalihiman ang aking transfer na dala-dala. Sapagkat nawili po ako sa Manila sa kakahanap ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos ay nakatagpo din po ako ng trabaho, at sa madaling sabi ay nakapagtrabaho po ako. After 1 month po pala, kapag hindi mo na-submit o na-submit ang transfer mo, ay mawawala ka na sa talaan. Ngayon, after 2 years pa, bago ko po na-submit ang transfer, ang sabi po ng kalihiman, wala ka na po sa talaan. Kailangan kung gusto niyo po na maibalik kayo sa talaan, ay magbalik loob po kayo. Ayun, panaka-naka, sumasamba. Pero karamihan ay hindi po pagsamba. Sa madaling sabi, tiwalag po ako. Ngunit, sa panahong ako'y tiwalag, kagaya ng sabi ni Epifanio Labrador, aka Epifanio Labrador, na wanted ngayon sa kasong theft, ay nagsasalita yung mga tiwalag laban sa iglesia. Sa katunayan po, kapag ikaw ay natiwalag sa loob ng iglesia, ay masasabi nating lumabag ka sa tuntunin at doktrina ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nagkukulang. Hindi po nagtuturo ng mga bagay na pang sanlibutan o gawaing masasama sa loob ng iglesia. Dahil ang batas at tuntunin ng Iglesia ni Cristo ay kinukuha po sa Biblia, at yun po ang pinapatupad. Batas po ng Biblia na nababasa sa Biblia, batas po ng Diyos ang ipinatutupad sa loob ng iglesia. Marami pong aral sa loob ng iglesia. Bago mo makuha ang isang bautismo, kailangan pag-aralan mo po yung 25 aral na doktrina na babasahin sa iyo ng ministro na nagdodoktrina sa iyo. Ako bilang isang tiwalag, marami po akong napasukan. Una, inom. Lahat ng bisyo hindi ko, pero ang shabu hindi ko po pinasukan. Dahil alam ko ang epekto po nun. Takot po ako. Dahil marami na po akong mga kaibigan na naturiring dahil po sa epekto ng shabu. Kahit nang tumigil na po sila, talagang may naroon pa rin. Ngayon, habang tiwalag po ako, naging busy din naman po ako sa pagtatrabaho.
hanggang sa ako'y na-duty sa isang agency. Dati ang first agency ko po ay ang Greyhound. So, bangko po yung pinaglilingkuran ko po bilang isang kliyente po namin ang bangko. Masipag pa ako sa pag-duty kasi kapag ka may kulang sa panggabi, nagbo-volunteer kaagad ako. Isip ko, malaki ang kita ko. Ngunit, kahit gaano kalaki ang kinikita mo, para pa rin kulang. Sapagkat, parang ang bigat ng buhay mo. Ang bigat ng buhay mo habang hindi ka kontento. Pagkatapos, pagdating ng sahod, kulang pa rin. Parang mapipil mo talaga na napakalaki ng kulang sa buhay mo. Pera, araw-araw ang hinahabol mo. Minsan, pagkatapos kong mag-duty sa De La Rosa Street, Makati, minsan pagkulang doon o nag-leave ang isang gwardya, kahit sa Rizal pa, pinapatos ko yan, hinahatid lang po ako ng inspector. Pagsweldo, inom dito, lakwat sa doon. Pagdating po ng malapit ng sahuran, wala na naman pera, problemahin mo ang baon mo na naman o allowance mo bago dumating ang pizza 25 kasi 10.25 ang sahuran namin sa Greyhound. Ngayon, napunta po ako sa isang mahinang branch, lumipat naman ako. Doon, hindi ako kontento, lumipat na naman ako. Bali pang 4 ko na agency yung na-duty sa SM store. Makikita mo sila sa SM Department Store MUA, SM Department Store Santa Rosa, SM Department Store Rosario, Bikutan at Muntinlupa. Habang naroon po ako, mga kaibigan, ganun pa rin ang gawain. Hindi na ako sumasamba, hindi ko po binibigyan ng pagkakataon na ako ay hinahanap ng ama. Panahon ng pandemic, doon na, takot na ako. Sa katunayan, alam ko, nung nilagnat kami ng sabay-sabay ng mga kasama kong gwardiya dahil nailagay kami po sa vacant lot kung saan marami pong illegal settler sa dakong yon ng Guadalupe. Harap po siya ng sugo ng Guadalupe, yung vacant lot ng SMDC. Doon po kami na-assign. Tandang-tanda ko pa noon. Nung March 15, na-augment ka, March, basta nasa Santa Rosa kami. Na-augment kami sa SM Santa Rosa, Laguna. Hindi po pala, sorry, SM San Pablo. Doon, muntik na po kaming na kulong sa area na yun kasi March 15 nagsimula po ang lockdown. Buti na lang nung March 15 ng gabi nakasakay pa kami. Marami pang pailan-ilan na po ang bus na dumaan. Nung nasa Manila na po kami, May, doon na nagsimula. Nagkasakit na po kami sabay-sabay. Alam ko po. Takot ako. Sabi ko katapusan ko na yata dahil pandemic. Sabi ko, COVID ito. Kasi buti na lang hindi po kami inubo. Mild yung COVID na, yung virus na
napasok sa amin. Gumaling kami pero kalahating buwan wala po kaming panlasa at wala po kaming pangamoy. Pagkatapos po, sabi ko, ito na yata ang katapusan ko. Sabi ko, makakauwi pa kaya ako sa pamilya ko? Eh di, siyempre bilang naiiwan pa rin sa puso mo yung pagiging Iglesia ni Cristo. Nanalangin po ako. Sana bigyan pa ako ng pagkakataon na makauwi sa pamilya ko at magbalik loob po ako. Ayun naman, dininig po. Umuwi po ako July 2020. Dahil pandemic, akala ko hindi na ako makapagbalik loob. Kasi nga po, pandemic. Pero nagsumikap po ako. Marami akong contact may contact po ako sa Central, na yun po talaga ang tumulong sa akin. Si Lumel Molina. Maraming salamat sa iyo, Lumel. Saludo talaga ako sa iyo. Dito ko po ako nagbalik loob sa Negros del Norte. Ngayon po, distrito po ng San Carlos City. Matagal-tagal po na nagbalik loob po ako. Sa pagiging tiwalag ko po, hindi ko po ni minsan na nagsalita laban sa iglesia, na hindi katulad ng sinasabi ni Epipanyo Labrador na dahil natiwalag sa iglesia, dahil hindi na maganda yung pamamalakad ng iglesia sa kanila at hindi na sila nakakaintindi, kaya sila mismo umalis sa iglesia. Talagang ayaw kung sa gusto mo man at ayaw, kung gumagawa ka ng labag sa doktrina at tuntunin, matitiwalag ka po. Ngayon, kung tiwalag ka na, alam nyo po, may aral ka pa rin, ngunit parang wala na po sa iyo ang biyaya pag ikaw ay nasa labas ng iglesia. Kaya nung ako'y narito na sa Negros, sinikap ko po na makapagbalik loob. Matindi po yung panata ko. Halos gabi-gabi nga talaga po. Hanggang sa nabalik na po ako sa talaan. Masalimuot po ang buhay ng isang tiwalag. Wala pong gumagabay sa iyo. Parang nararamdaman mo na walang kapangyarihan sa katawan mo na umaalalay sa iyo nung ako ay tiwalag. Ngayon, nabalik na po sa akin ang isang biyaya. Ako po ay nakapagbalik loob na. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na kahit anong oras kung pagpapahingahin po ako, tanggap ko po. Dahil isa na po akong tunay na Iglesia ni Cristo na nagbalik loob. Yun lang po. Bago po pala magtapos, sana po mag-subscribe ka po sa channel ko at pa-like na rin po. Salamat po. Hanggang sa muli.